Hallelujah. We worship you. Holy God, we acknowledge your presence in this place. We thank you for gathering us today. We welcome your presence, God. Hallelujah. Have your way today, God. We pray, Lord, na buksan mo po ang aming mga mata to see you. Buksan mo po ang aming puso, Panginoon, at tenga to hear from you, Panginoon. Lord, have your way today. We worship you. We bless your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? I-welcome po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh God, we worship you. Oh Jesus. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Sing, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Sing, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Let this be our prayer. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Oh yes, Jesus. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Hey, I want to see you. See you high and lifted up,
Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Let's sing. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Come on, church, sing. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Yes, God. We want to see your beauty. We want to see you for who you are. We want to see your glory and majesty. We want to see the power of your name. We want to see you work, Lord, in our midst, God. We worship you. Hallelujah. We worship you. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. My sin was great. My sin was great. Your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this.
We call on the name of Jesus, the name that is above every name. Hallelujah, Jesus. We worship you, Jesus. We ask, Lord, that you would help us see you for who you are, your powerful name, your wonderful name, your beautiful name, Jesus. Oh, manifest yourself, Lord. Have your way, Jesus, in every heart, in every life, in every home today, God, Jesus. Jesus, Jesus. We call on you, we come to you, we worship you, Jesus. Yes, Father God, we come to you in the name of Jesus. We thank you, Panginoon, for giving us, Lord, this moment to come and worship you, Lord, in the beauty of your name, in the beauty of your holiness. Panginoon, dalangin namin na ikaw po, Panginoon, ang patuloy na kumatagpo sa iyong mga anak. Lord, tunay, God, inihiling namin na buksan mo po ang aming mga puso, ang mata ng aming puso, ang aming pandinig, ang aming Panginoon. Lord God, mga mata to receive you, to hear from you, Lord God, to receive from you today. Lord, as your word will be preached today, God, let every heart be, Lord God, be touched, Lord God, by the power of your name, oh God, by the power of your word. Thank you, Lord God, for meeting us right here where we are, Panginoon. We acknowledge your holy name. We acknowledge your holy presence in this place. And even, Lord, online, God, those that are watching, Panginoon, oh God, Lord, katagpuin mo din sila. Holy Spirit, we pray na you will just hover over this place. We ask, Lord, your blood to cover the four corners of this sanctuary, Panginoon, and every homes, every heart, every lives that are watching today, God. We commit to you this day. Thank you for your goodness. Thank you, Lord God, that we can rely on you, your powerful name, God. We love you, we worship you today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, bigay natin yung best clap offering natin sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Blessed Sunday, COG, City of Makati. Sa inyong lahat po na narito physically at sa inyo nakasama namin online. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Third Sunday na po ng Love Month at nawa ay patuloy po na puspusin ng Diyos ang ating puso ng hindi lang ng kanyang kapangyarihan, kundi ng kanyang pag-ibig. Meron po akong tanong sa inyo ngayong umaga. Diba lahat po tayo nagpe-pray, madami tayong pinagpe-pray sa Panginoon. Ay ipinagpe-pray mo ba na punuan ng Diyos ang iyong puso ng kanyang pag-ibig? Ayan. Mahalaga po kasi ang pag-ibig ng Diyos ang kailangan natin upang ma-enjoy ang buhay. Buhay na kahit may pinagdadaanan, masasabi natin, kay ganda ng buhay, kay sarap mabuhay. And meron po ba sa inyong makapagsasabi na mahal ka ng Diyos? Yung kasi naranasan mo talaga ito, kaya mong ipatotoo sa iba na ang pag-ibig na ito ng Diyos sa iyo dahil nga na-experience, meron kang naranasan sa ating Panginoon. And I believe, yes, marami tayong pwedeng i-testify about the goodness and love of God. At marami din posible tayong mga kapalpakan. Marami din tayong mga bagay na masasabi natin na pagkukulang. Maraming mga pagsuway sa Diyos. Posible din na marami tayong mga kasalanang nagagawa.
Subalit, God's love won't vanish no matter what we do. Ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi po ito mawawala, ni hindi po yan kukupas o kumukupas. Ano man po ang ating mga nagagawa. Hindi gusto ng Diyos at hindi po niya kalooban na tayo ay nagkakasala, pero anuman ang nagagawa natin, mananatili ang pag-ibig niya sa atin. Can you say amen? Sabi po ni Apostle Paul in Romans chapter 8 verse 39, no power in the sky above or in the earth below, indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God. Nothing in all creation, nothing in heaven, in earth, and under the earth, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. And kasi ang pag-ibig po ng Diyos ay, gamitin ko po ang salita nito sa Tagalog na nakaukit na sa atin. Ito po ay doon sa krus, ng Kalbaryo, spiritually speaking, when Jesus died on the cross. Yan po ang binabanggit sa last part ng verse 39. Kung baga sa damit ay tila nakamantsa na. Yung kahit anong gawin mong babad, kahit anong gawin mong kusot, kahit lagyan mo ito ng bleach, ay wala talaga, nakamantsa na, hindi na maalis. Yun po ang pag-ibig ng Diyos na iniukol sa atin o binigay sa ating mga puso. Ano man ang ating nagagawa, hindi na maalis ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Nakakapit na po talaga yun. And that's the power and greatness of God's love sa puso ng bawat isa sa atin. Pwede bang sabihin mo sa iyong sarili ang mga salita po nito? Ano man ang mga kasalanan kong nagawa, mahal na mahal pa rin ako ng Diyos. Nag-a-agree po ba kayo dyan? At ito po ang title ng message ngayong umaga, mahal na mahal pa rin kita. Tayo po ay dumulag sa Panginoon sa panalangin. Lord, Father God, we praise you kasi ang pag-ibig mo sa amin ay hindi nakabase sa aming mga nagagawa, kundi kung sino ka. Ikaw ay Diyos ng pag-ibig at ikaw mismo ay pag-ibig. Kaya Lord, i-bless mo po ang aming pakikinig nito ng iyong mga salita ngayong umaga. Ito po ang prayer in Jesus' name. Amen. And pwede po bang handugan natin ng palakpak ang Panginoon? Papuri po sa napakadakila at napakataas na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang napakasarap na mapakinggan pagkatapos na ikaw ay magkasala, lalo na't kung paulit-ulit mong nagagawa ang kasalanan nito, ang napakasarap mapakinggan, buhat doon sa tao na nagawan mo ng kasalanan, yung sasabihin sa'yo na mahal pa rin kita. And I believe kay God, yun po yung masarap mapakinggan, buhat po sa Kanya, buhat sa Kanyang mga salita, sa kabila ng mga pagkukulang, kasalanan natin nagagawa, ang sinasabi, mahal pa rin kita. Marami pong kapahayagan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ngayong umaga, pag-aaralan po natin ang isang bahagi sa ating buhay na kung saan ay posibleng maraming nag-struggle po dito. Ayaw natin ito, pero lahat po ay tayo dito sumasablay. Ito pong area ng tinatawag na kasalanan o paggawa natin ng kasalanan. Pero dito po ipinahayag ng Diyos ang kanyang kahangahangang pag-ibig po sa atin. So maraming area ng ating buhay, nandiyan ang pag-ibig ng Diyos. Pero tayo, sa tuwing tayo nagkakasala, lalong nahahayag ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Now, sino po sa inyo ang nakapagbasa na ng Book of Romans? Ayan. Sa New Testament po yan. Okay? And especially yung Romans chapter 8, nabasa niyo po ba yan? Romans chapter 8. Ito pong chapter na ito ay merong 39 verses. At ngayong umaga, pag-aaralan po natin yung first 3 verses lang po. Okay? But alam po nyo,
ang Book of Romans, itong chapter 8, ay napakayaman sa mga encouragement sa atin na mananampalataya ng Panginoong Hesus at napakayaman po nito sa mga pangako ng Diyos. At ito nga pong chapter 8 na ito, ay titingnan po muna natin, sa pasimula pa lang sa verse 1, mayroon na po kaagad pangako at ang pangako po dyan sa mga na kay Kristo ay no condemnation. Yan po yung nasa verse 1. Ibig sabihin, sa ating kalagayan, yes, tayo makasalanan, pero tayo dahil na kay Kristo na, wala na raw pong kahatulan na tayo po'y mapasaapoy ng impyerno. At doon po sa last verse, verse 39, ang pangako naman po dyan ay no separation from God's love. Ito po yung ating position. Now, in these two promises na kung saan ay very encouraging po sa atin, kaya kung ikaw ay nag-struggle sa iyong Christian life, okay, i-meditate mo ito, panampalatayanan mo ito, at i-claim mo ang mga pangakong ito ng Panginoon. No condemnation. Ano man ang nagawa mo noon, dahil ikaw ngayon na kay Kristo, wala nang kahatulan, at dahil ikaw ay na kay Kristo, wala ka ng separation sa pag-ibig ng Diyos. Hindi mawawala ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Wow! At ang mga pangakong ito'y kapahayagan ng dakila at kahangahangang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin, sa ating lahat. So, basahin po natin itong verse 1 po nito. Itong sinasabi ni Apostle Paul, "So now, there's no condemnation for those who belong to Christ Jesus." So now, ano yung now? Kasi dati, tayo po'y nasa ilalim ng kasalanan. Nasa ilalim ng kapangyarihan, ng kasalanan, at ng kautusan. At ang kalagayan po natin tayo mapapahamak dahil lahat po ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan po sabi po ng Romans chapter 6, verse 23. So ang saklap ng ating kalagayan, mapapahamak. Subalit nung tayo po ay nakakilala kay Kristo, nung tayo po ay nakipag-ugnayan kay Kristo, tayo sa mampalataya, tinanggap natin si Kristo, wala na raw pong kahatulan. Yun po ang sabi, ito po ang dineklara ng Panginoon. Hindi po yan gagawin pa lang. Yan po ay past tense na. We are declared no condemnation sa harapan ng Diyos. Ano man po ang nagawa natin noon. Praise God! But now, tutukoy nga po dito, ano po yung now na yan na tayo na kay Kristo? We belong to Christ Jesus kasi tayo sumampalataya kay Kristo. Tayo po ay tinanggap natin si Kristo. Wala na po tayo sa panganib ng apoy ng impyerno. So inalis na po ng Diyos ang hatol ng kaparusahan bagkos ay idineklara tayong walang sala, sa English po tinatawag na justified. Tulad ng sabi ni Apostle Paul in Romans chapter 5 verse 9, "Therefore, since we are now justified," pwede ba sabihin mo ang salita nito? Justified. Sa Tagalog, pinawalang sala. Ngayon na tayo ay pinawalang sala, ano ibig sabihin po nito? Acquitted. Sinful, sinners. Pero ngayon, dahil kay Kristo, tayo daw po ay acquitted, made righteous, and brought into right relationship with God. Ito po ang ating position ngayon dahil sa pag-ibig ng Diyos at tayo tinanggap natin ang pag-ibig na ng Diyos, tinanggap natin si Kristo, ang kalagayan natin sa harapan ng Lord ay acquitted. Made righteous. Made right. Have right relationship with God. Hallelujah. It's by Christ's blood, and how much more certain it is that we shall be saved by Him from the indignation and wrath of God. Kasi darating po talaga yan sa pagbabalik ni Kristo. Darating po ang hatol sa mga hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus, pero sa mga sumasampalataya, no condemnation, kundi declared justified ang bawat isa na nakay Kristo. Yun po yung ating kalalagayan dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. This phrase, no condemnation, is a very strong phrase na sa Greek, in the original, ang meaning po ng no condemnation ay no death sentence. No damnation. Wala nang kahatulan, no eternal death. Yun po yung position natin. Ito po yung kalagayan po ng bawat isang mananampalataya ng Panginoong Jesus. Ito po yung isang assurance of our salvation.
This is the greatest gift. Ito po yung greatest blessing na pwedeng ma-receive ng isang tao, yung kaligtasan. That's why, sabi po ni Jesus in Matthew chapter 16, and verse 26, and what do you benefit if you gain the whole world? Ano mapapala mo? Anong pakinabang sa iyo kung makamtan mo man ang yaman ng mundo? Yun po yung context niyan. But lose your own soul. Anong saysay na meron ka? Kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, is anything worth more than your soul? Kaya, napakahalaga po ng salvation. Ito po'y gift ng Lord. Sa bawat isa po sa atin, ang kailangan lang po natin gawin ay tanggapin ang regalo na ito ng Panginoon sa atin. Okay? Ang tanong ay, paano natin matatanggap ang regalo na yan ng salvation? Believe in the Lord Jesus Christ and receive Him in your heart as your Lord and Savior, and that gift of salvation will be yours. Alam po nyo ang bawat may kaso, ang hangarin po niya ay mapawalang bisa ang kanyang kaso o siya may mapalaya. Amen po ba? And yun po yung nangyari po sa atin nung tayo po ay napakay Kristo. No condemnation. Hallelujah. Parang ganito po yan. Sabi po ng Bible in Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kahit po gaano kabait ang tao, siya po ay kabilang sa mga nagkasala. And Romans 6:23 na banggit ko po kanina, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun po yung kalagayan ng tao. Kung tayo po ay nasa husgado at tayo po ay hahatulan, ay ayon sa ating mga kasalanan, tayo po mismo alam natin guilty po tayo. Alam po natin deserving po tayo sa parusa na igagawad po sa atin. Dahil po lahat tayo ay nagkasala. Pero sabi po ng Bible, meron pong nagbayad ng ating mga kasalanan. At yun po ay binayaran hindi sa pawn shop, yung binayaran sa krus ng Kalbaryo. Binayaran ni Jesus ng kanyang buhay, ng kanyang dugo, ang ating mga kasalanan. That's why, tayo ngayon ay sumampalataya dun sa nagbayad kay Kristo at tinanggap natin sa ating buhay. Ang sabi po ng Bible nga, tayo ngayon ay na kay Kristo at ngayon dahil tayo na kay Kristo, tayo po ngayon ay justified, acquitted, made righteous. Yun po yung position natin para bang doon sa husgado, deserving ka sa hatol, pero ngayon, ang ginawad sa atin, tinanggal na ang kaso natin, wala nang anumang kasalanan. Yun po ang position, no condemnation. Ano man ang nagawa po natin noon, gaano man karami ang kasalanan, binura na yun ng Panginoon at sa harapan ng Diyos, wala tayong kasalanan. Dahil may nagbayad ng ating mga kasalanan. Sige, pwede palakpakan po natin ang Panginoong Jesus. Yun po yung pag-ibig ng Diyos. Nanawa ay ating manamnam. Ngayong umaga, makita, very basic po ito, pero makita po natin gaano ka ba talaga kamahal ng Diyos. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, kahit anong pagsisikap mo, kahit anong pagpapakabuti mo, kahit anong gawin mo, hindi mo kayang iligtas, pero mayroon nagligtas sa atin. Yan ay si Jesus Christ. That's why, i-receive mo lang, tatanggapin mo lang by faith ang regalo na ito ng Panginoon at mapapasayo yung kaligtasan na ito na kaloob ng Diyos. Wow! Kung hindi tayo minahal ng Diyos, at kung ang pag-ibig ng Diyos ay kumukupas, kung ito ay nawawala, sigurado na tayo sa apoy ng impyerno sa kapahamakan. Pero ang idineklara ng Diyos sa atin, ano po? Justified. Because of the blood of His Son, Jesus Christ. That's the verse 1, no condemnation. Wala na pong kahatulan na tayo po itatapon sa apoy ng impyerno dahil na kay Kristo. In verse 2, Romans chapter 8, verse 2, Apostle Paul said, and because you belong to Him, kay Jesus Christ, the power of the life-giving Spirit has freed you. Pwede ba sabihin mo yan? Freed you. Ikaw ay pinalaya na, past tense din po ito, katulad na sa verse 1, from the power of sin that leads to death. Sabi ko kanina, tayo po ay guilty sa kasalanan nating mga nagawa.
Karapat-dapat tayo sa hatol ng kamatayang espiritual pagkawalay sa Diyos. Pero dahil tayo na kay Kristo na ngayon, ay tayo daw po ay, yung kanyang Spirit ay nasa atin ngayon, at ang Spirit na yan ng Panginoon, tayo po'y pinalaya na buhat sa kapangyarihan ng kasalanan na magdadala sa atin sa pagkawalay sa Diyos. Kanina in verse 1, no condemnation. Wala ka ng hatol ng kapahamakan. Ngayon, sa lahat ng kasalanan, pinalaya ka na ng Panginoon. Ito pong no condemnation ay ini-offer ng Diyos sa lahat ng tao, pero hindi lahat ng tao papapasa kanila ang no condemnation. Kundi sa kanila lamang na tumanggap sa iniaalok na ito ng Panginoon. At sa lahat nga po nung tumanggap kay Kristo, sabi ko kanina, they are now belong to Jesus. Na kay Kristo na po tayo. Hallelujah. Ulitin ko po, dahil tayo'y sumampalataya. Hindi man natin nakikita ang Panginoon, pero tayo'y sumampalataya sa Kanyang ginawa doon sa krus. Tayo sumampalataya na Siya'y buhay at nung tinanggap natin sa ating buhay, hallelujah, ang Kanyang Spirit ay nananahan ngayon sa atin. At ang Spirit na yun, the Holy Spirit, ang nagpalaya sa atin sa kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay. Yan po ang pangalawang blessing and promise ng Lord to those who belong to Jesus. Freed from the power of sin. Praise God. Praise God. At ito po yung hiwaga. Sabi mo nga, hiwaga. Na kung saan po ay, bagamat tayo'y pinalaya na sa kapangyarihan ng kasalanan na yan, at tayo po ay still nakakakumit ng kasalanan, ay wala na pong power ang sin na ating nakukumit to lead us to death. Yan po yung isang hiwaga. Yung pong isang napakagandang bagay na position ng mga taong sumampalataya o na kay Kristo. Yes, may consequences ang mga kasalanan natin nagagawa. Nagsasuffer tayo dyan. Hindi po binabaliwala ng Diyos ang mga kasalanan natin nagagawa. Nagsasuffer tayo, pero wala daw pong power ang kasalanan natin nagagawa na yan to lead us to death. Tingnan po natin, para maging malinaw po sa atin, in 1 John chapter 5, beginning in verse 16, it says, if you see a fellow believer or a Christian brother or sister sinning, may nakita kang kapwa Kristiyano, kapatiran na nagkakasala, hindi po binanggit yung specific na kasalanan, okay? But sinning in a way that does not lead to death. Kanina, Romans 6:23, kinote natin, for the wages of sin is death. Hindi po yan magkakontra. Ito po yung kalagayan ng mga believers ng Panginoon. Yes, nagkakasala pa, pero ang kasalanan natin nakukumit will not lead us to death. And sabi niya, may nakita kang kapwa Kristiyano nagkakasala, you should pray. Ano ipagpe-pray mo? Ipag-pray mo yung tao na yun, hindi mo siya i-condemn. Kundi ipamanalangin mo na tulungan siya ng Panginoon, makalaya siya sa kasalanan na kanyang ginagawa, and God will give that person life. But there is a sin that leads to death. Ano ba yan? Hindi po yung pinag-uusapan yan, laki-liit, mortal sin, venial sin. Hindi po yun ang pinag-uusapan dyan. Kasalanang uuwi sa kamatayan, kasalanang hindi mauwi sa kasalanan. Hindi pinag-uusapan laki o liit. Ang pinag-uusapan po dyan, relasyon sa Panginoon. Pag ikaw ay may relasyon sa Panginoon, dahil ikaw anak ng Diyos, dahil you belong to Jesus, yung kasalanan mo na kukumit will not lead you to death. But ang taong walang kaugnayan kay Kristo, dahil hindi siya sumampalataya kay Kristo, hindi siya na born again, anumang kasalanan na kukumit niya, sabi niya, maliit lang naman, konti lang naman, still will lead to death, not because of sin, ang dahilan, no relationship with the Lord Jesus Christ.
Nung ako po ay binata pa at hindi pa po nagpapastor, hindi ko pa po kilala si Pastora Annie, ay dumating ako sa puntong sumablay sa matuwid na pamumuhay. Siguro po naintindihan niyo, ibig ko sabihin. Yung pong panahon na walang ganang mag-pray, walang ganang magbasa ng Bible, walang ganang maten ng church, ng fellowship, yun po yung nakita ng Diablo pagkakataon na ako'y mahina. At ako po ay natukso, ako po ay, yun po pagkakataon na sabi ko nga ay sumablay sa matuwid na pamumuhay. So meron po akong binahay at yung pong babae habang nandoon sa bahay ay nagpadala ang Diyos. I believe yung time na yun, meron po nagpe-pray sa akin. Yung bang binabanggit kanina sa verse 16 na pinapanalangin po ako at ang Diyos po ay nagpadala ng sugo, nagpadala po ng instrumento, pinuntahan po ako sa bahay na tinutuluyan at ika nga ay huli ka. So napahiya po ako sa Panginoon, ang time po na yon at yun po yung naging time na ako po ay talagang nanumbalik sa Diyos. Na po. Tindalikuran na po yung masamang pamumuhay kasi mahal po ako ng Diyos at ayaw niyang ipagpatuloy ko ang kasalanan kong ginagawa. Yan po sinasabi ng verse 16, may nakita kang kapatid na nagkakasala, huwag mong husgahan. Huwag mo nang dikdikin. Dikdikin mo sa prayer na siya ipagpalain ng Panginoon at bibigyan daw ng Diyos ng buhay. At yun po yung naranasan ko at hindi ko alam, magiging pastor pa pala. Sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. So muli, ang pino-point out ko po dito ay ang kahalagahan ng pananalangin sa mga kapatiran na nasa pagkakasala. And in verse 17 it says, all wicked actions are sin. Wala din pong binanggit o namang masamang gawain, basta all wicked actions are sin, but not every sin leads to death. Pinaliwanag ko po sa iyo kanina po yan. No? Kaya napakahalaga po na tayo po ay may tamang relasyon sa Diyos. At kung ikaw ay may tamang relasyon sa Diyos, dahil alam mo si Kristo ay nasa iyo, nananahan sa Kanyang Espiritu, yes, sumasablay pa tayo. Pero meron ng pangako ang Panginoon, no condemnation, and you are freed from the power of sin. In verse 18, sabi ni Apostle Paul, dito po kasi magkakatalo. Kung gano'n, di okay lang pala na gumagawa ng kasalanan. Kung Kristiyano ka na, di okay lang pala, wala na palang kahatulan. Tingnan po natin ang verse 18. Ito po yung magpapatunay kung ano ang totoong kalalagayan ng nakay Kristo. Verse 18, it says, we know what God's children or that God's children do not make a practice of sinning. Ang totoong anak ng Diyos, ang totoong nakay Kristo, ang totoong sumasampalataya kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. So ang isang Kristiyano na nagkiklaim, I am a born-again Christian, I am a believer of the Lord Jesus Christ, I have the right relationship with God, pero nagpapatuloy sa pagkakasala, may malaking question mark pala dun. Kasi ang totoo daw na anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Hindi niya ipinapraktis ang pagkakasala na yan. For God's Son holds them securely and the evil one cannot touch them. Praise God. Ano ba ibig sabihin ito? Madalas ka pong nagagamit na illustration and magamit ka pong minsan pa ngayon. Iba po yung kapag ang isang tao ay marumi ang katawan, marumi ang kamay, marumi ang damit. Kapag ang isang tao ay nasa ganong kalagayan, let's say, auto mechanic at may ginagawa sa makina na sasakyan, nandun ang langis, nandun po ang mga alikabok, so madumi. Dahil sa kanyang ginagawa, nadudumihan po talaga ang kanyang katawan. Amen po ba? Hindi yun maiiwasan. At dahil madumi na ang kanyang kamay, ang kanyang katawan, at may hahawakan siyang isang bagay na marumi, okay lang na humawak sa kanya, madali na hawakan. Bakit? Madumi na eh. Pero kung siya'y bagong ligo, bagong palit ng damit,
At may hahawakang madumi. Ano ang gagawin? Basta ba hahawak sa marami? Hindi. Maghahanap ng pangsapin, anything na pwedeng para hindi madumihan ang kanyang kamay. Amen po ba? The same sa spiritual. Kapag ang tao nagpa-practice ng kasalanan, o nasa pagkakasala pa, ano man ang kanyang kiniklaim, nakakatatayo na sa Panginoon. Sabi niyan, okay lang nagawa ng kasalanan. Ang iba nga, ini-enjoy pa. Ang iba nga, pinagmamalaki pa ang kasalanan. Kasi, nasa kasalanan pa talaga. Wala talaga kay Kristo. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, alam mo, nilinis ka na ng Panginoon. Yes, nadudumihan ka pa. Pero pag nadumihan ka, anong gagawin mo? Hahayaan mo lang? Lilinisin mo ka agad. Di po ba? Bawa ikaw ay naglalakad. Wala namang ulan ngayon. Bawa naglalakad ka, may pupuntahan ka, and then bagong bihis ka, bagong ligo, bagong bihis, and then medyo basa, ang dadaanan mo, ang gagawin mo, basta ka tatapak sa basa, iiwas ka. Ayaw mo maputikan, ayaw mo madumihan. Pero kung madumi ka na at basa ka na, tapak ka lang ng tapak. Amen? Susundan niyo po ako. At kung ikay malinis, natalsikan ka ng dumi, anong gagawin mo? Hahayaan mo lang, lilinisin mo ka agad. The same tayo. Pag nagkasala ka, dahil ikaw na kay Kristo, nilinis ka na, Lord, patawad. Nagpapalinis ka kaagad. So dito pa lang makikita mo, nasan ba talaga? Na kay Kristo o wala? So yan po ang nagpapatunay ngayon, na ikaw ay no condemnation, freed from sin. And in verse 3, na Romans chapter 8, so bago po natin basahin ang verse 3 na ito, Romans 8:3, balikan muna natin ang verse 1. Ano po ang idineklara ng Diyos sa mga nakay Kristo? No condemnation. Wala na pong kahatulan na tayo po'y mapasapoy ng impyerno. Praise God. Number 2, in verse 2, freed from sin. Tayo po'y pinalaya na sa kapangyarihan ng kasalanan. And in verse 3, Romans 8:3, the law of Moses was unable to save us because of the power, of the weakness of our sinful nature. So God did what the law could not do. He sent His own Son in a body like the bodies we sinners have, and in that body, God declared, sabihin mo nga, God declared, ano po ang dineklara ng Diyos? An end to sin's control over us. Wow! Dahil ikaw ay na kay Kristo, ang position mo ngayon ay ang Diyos ay nagdeklara. Pansinin po na, puro past tense po yan. Yung sa no condemnation, freed from sin, and declared an end to sin's control over us. Yun po'y past tense. Yun po yung position natin. Yun po yung estado natin. Ang kalalagayan natin. Yes po, papalpak tayo. Sumusuway pa tayo sa Panginoon. Pero nasa position tayo ng pagtatagumpay. Dahil nga po dyan sa verse 3 pala, sabi niya, dineklara na ng Diyos. Tapos na. Putol na ang pagdaloy at pagkontrol ng kasalanan sa iyong buhay. It's by giving His Son as a sacrifice for our sins. Noon, naroon ang kontrol ng kasalanan sa tao. Because of the law na hindi natin masunod-sunod. Dahil lahat nga po tayo sablay. But thanks be to God. Thanks be to God. Because of His love for us, He put an end to sin's control over us through His Son, Jesus Christ, who died on the cross. Nakakita na ba kayo ng spider's web? Yung sapot ng gagamba. Di ba pag may sapot, kayang-kayang tumawid ng spider basta't may sapot. Amen po mga, kayang-kayang tumawid. And once naputol ang sapot, hindi na siya makakatawid. Yun po makita natin, pinutol na ng Diyos. God declared an end. Hallelujah.
yung dumadaloy na kasalanan sa ating buhay. Dahil kay Jesus Christ, dahil sa dugo na kanyang ibinubo doon sa krus ng Kalbaryo. Praise God. Dahil po sa pag-ibig ng Diyos at ikaw ngayon ay tumugon sa pag-ibig na ito ng Diyos sa iyo by believing Jesus. Ulitin ko po, ang ano ang dineclare ng Diyos para sa iyo? Una, no condemnation. Kung babalikan mo man, i-remind sa iyo ng dyablo ang mga kasalanan mong ginawa, manlulumo ka, mahihiya ka sa Panginoon, pero ang dineclare ng Lord, no condemnation, anak. Pangalawa, dahil ikaw ay naka kay Kristo, ano sabi sa verse 2? Freed from the power of sin. Pinalaya ka na. Hindi ka palalayain pa lang. Pinalaya ka na. Noong time na ikaw ay sumampalataya kay Kristo. At pangatlo, ended na po ang control ng kasalanan over us. Para bang kamandag, kinagat ka ng ahas, wala na, hindi na tumatalab ang kamandag. Nararamdaman mo yung sakit ng kagat, yung sugat ng kagat, pero wala na ang kamandag. The same with the sin na nakukumit po natin dahil tayo ay na kay Kristo. Hallelujah. So hindi ka na dadalhin ng iyong kasalanan sa impyerno, bagkus dadalhin ka ng grace ng Panginoong Hesus sa kanyang kaharian sa kalangitan. Because of God's love and you belong to Christ, you have now, meron ka ngayong better, enjoyable, and blessed life. Ngayong umaga, pwede po ba tayo ay mag-pause for a moment? At pwede mo bang balikan o alalahanin ang mga kasalanan mong nagawa at isipin mo't namnamin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa iyo na sa kabila ng lahat ng yang nagawa mong kasalanan, mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. So maglaan po tayo ng about 2 minutes. Tayo po ay mag-meditate sa pag-ibig na ito ng Panginoon sa atin. At makita po natin yung dati nating kalagayan, mapapahamak sa apoy ng impyerno. Walang katapusang pagkawalay sa Diyos. Walang katapusang pagdurusa sa amoy ng asupre at init ng apoy. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos at sa grace ng Lord, hallelujah, nasa position tayo, no more condemnation, freed from sin, ended na ang control ng kasalanan sa ating buhay. Sige po, tayo po yung makipag-ugnay sa Panginoon, maging kayo po nakasama namin online. I believe itong magandang time na mas makita po natin, mas manamnam natin kung gaano ka talaga kamahal ng Panginoon. Pagmamahal na hindi noon at ngayon ay tapos na. Pagmamahal noon hanggang ngayon hindi nagbabago. Mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. Sige po, mag-start po tayo.
Oh, thank you, God. Thank you, God. Alam po niyo, minsan, pag ako po ay nagme-meditate, niisip ko nung pag minsan nababalikan ko po yung mga kasalanan kong nagawa. At naisip ko na, Lord, kung kinuha mo pala ang buhay ko nun, habang ako'y nasa kasalanan, kawawang-kawawa ako. Nasa pagdurusa ngayon sa apoy ng impyerno. Pero salamat sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa grace of God. Ngayon po, may papatuto natin, mahal na mahal ako ng Diyos. Sa kabila ng lahat, mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos. At yun po yung enjoy po natin ng pag-ibig ng Diyos. I-share natin sa iba gaano tayo kamahal ng Diyos. At gusto ng Lord, tayo po'y hindi, yung bang, alam mo yung position mo, nasa kabila nagkakasala ka, kakamali ka. Pero alam mo ang ginawa ng Diyos sa iyo. Hindi ka nahahatulan. Pinalaya ka na sa kamantag ng kasalanan. Ibig sabihin, huwag na tayo mamuhay sa kasalanan. Talikuran na talagang kasalanan. Yun po ang tamang pagtugon. At ipakita natin sa Diyos ang tamang pagtugon sa Kanyang pag-ibig sa atin. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And second great commandment, love your neighbor as you love yourself. Hindi tayo mag-isip ng masama sa iba, kahit nagkakasala daw ipanalangin natin sa Diyos. Ilapit natin sa Panginoon upang dumaloy sa Kanya ang buhay, dumaloy sa Kanya ang kagandahan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ang panalangin po natin, desire ko po, ang prayer po natin, ang prayer ko po para sa atin lahat, ang puso natin, punuin ng Diyos ng Kanyang pag-ibig. Hindi pag-ibig na inuman, hindi pag-ibig ng mundo, pag-ibig ng Diyos. At yun po ang kailangan natin. Para maibig natin ang kapwa, para makapagpatawad tayo, ang hugot natin ay ang pag-ibig ng Diyos. Yun po ang ating idadaloy sa kanila. So pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon Diyos. And Lord, we pray, bawat isa sa mga kapatid ko narito ngayong umaga, kapatid namin, kasama namin na online ngayon, pagpalain mo po silang lahat. At patuloy na maranasan at ma-enjoy, Lord, yung pagmamahal mo na hindi nagbabago. Na sa kabila ng aming mga nagagawang kapalpakan, mahal na mahal mo pa rin kami. Thank you, Father. Ito po ang prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sa pa pong clap offering for Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So ngayon tayo po'y manalangin sa atin pong tithes and offerings. Father, minsan pa, salamat sa time po nito na makapag-express kami ng aming pagmamahal and worship, obedience sa iyo through giving of our tithes and offerings. Lord, hayaan mo ito'y maging masamyong handog sa aming pagsamba sa iyo ngayong umaga. Pagpalain po ang pagbibigay nito, Panginoon. Itinatanim po na yung mga nasa matabang lupa at hayaan mo din, Lord, maranasan nila masaganang harvest, Panginoon namin Diyos. Marami pong salamat. Ito po ang prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, tayo magsitayo at tanggapin po natin ang benediksyon. Buhat po sa salita ng ating Panginoon. Extend niyo po inyong kanang kamay dito sa harapan. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all, and everybody say, Amen! Maraming salamat po. Stay blessed in Jesus, and to God be all the glory.